Sa loob ng ilang daang taon ng modernong pamumuhay natin, nabago natin ang mukha ng planeta, pero sa masamang paraan. Ang plastik na itinapon mo, bawat ilaw na iniwan mong nakasindi at bawat produkto na binili mo, may kwentong iniwan sa kalikasan. Ano nga ba ang totoong epekto natin sa mundo? Ating interviewin ang isang residente ng Balogo na itinatawag nilang Tala. Marami. Isa na rito ay ang pagbabaha dahil sa baradong kanal at pagtatapon ng mga tao ng kanilang basura kung saan-saan. Katulad sa nasabing interview, ang isang epekto ng tao sa kalikasan ay ang pagbabaha dahil sa mga itinapong basura kung saan-saan. Isa na rin sa halimbawa ang mga tule-tulenadang plastik na napupunta sa ating mga karagatan. Dahil dito ay sinisira natin ang sarili nating pinagkukunan ng pagkain. Ang mga plastik ay hindi natutunaw dahilan para makain ito ng mga isda na kalaunan ay kinakain din nating mga tao. We stand on an island of islands, more than 7,000 of them, surrounded by seas that once pools with life. Today, our world is changing fast. The biggest driver? Us. This is the story of how human choices shape the environment and how law tries to steer those choices. Human activities transform ecosystems in three broad ways: resource extractions, pollution, and land use change. Good laws don't always mean good outcomes. Challenges include weak enforcement, corruption, overlapping mandates, limited resources for monitoring, and conflicts between development goals and conservation. Environment crimes still occur. Illegal logging, illegal fishing techniques like dynamite fishing, and improper waste disposal. Our islands are resilient but not invincible. Philippine law gives us tools to protect land, water, and air. When communities, government, and businesses act together, those tools can work. The question is simple: what kind of legacy do we want to leave? Cleaner seas and healthy forests, or degraded landscape for future generations? The answer starts with choices we make today. Ang presentasyon ng Group 11 ay nagpapaliwanag na ang mga gawain ng tao tulad ng polusyon, deforestasyon at sobrang paggamit ng likas na yaman ay nagdudulot ng climate change, pagkawala ng biodiversity at pagkasira ng kalikasan, kung kaya't nahaharap ang Pilipinas sa mga problema tulad ng mabilis na deforestasyon, mahinang pamamahala ng basura, polusyon sa hangin at tubig, pagkasira ng karagatan, illegal na pagmimina at pagiging vulnerable sa bagyo at pagbaha. Upang tugunan nito, may mga batas ang Pilipinas gaya ng Clean Air Act, Clean Water Act, Solid Waste Management Act at Wildlife Protection Act na naglalayong protektahan ang kalikasan at kalusugan ng tao. Ang mga ito ay nakaugnay din sa Sustainable Development Goals ng UN na naglalayong wakasan ang kahirapan at gutom, pangalagaan ng kalikasan at balansahin ng ekonomiya, lipunan at kapaligiran para sa isang mas ligtas at maunlad na kinabukasan.